Magandang araw sa lahat. Ngayon ay aking ibabahagi ang aking unang akademikong gawain sa Field 303. Ang pambansang alagad ng sining ay mamamayang Pilipino na napagkalooban ng ranggo. Ang naturang titulo ay bilang pagkilala sa mahalaga niyang ambag sa pagpapaunlad ng sining at panitikang Pilipino. Maraming mga kilalang manunulat ang itinanghal bilang pambansang alagad ng sining sa larangan ng panitikan, na nagbigay ng kontribusyon at impluwensya sa kultura ng Pilipinas. Isa sa napili kong manunulat ay si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay isang makata, nobilista, mamahayag, lider manggagawa at lingkod bayan. Anak ng mag-asawang Ladislao Santos at Victoria Canseco. Ang letrang K sa kanyang pangalan ay isinatagalog na C para sa kanyang gitnang pangalan na Canseco. Siya ay isinilang noong Setyembre 25, 1879 sa Pasig na nooy sakop pa ng lalawigan ng Rizal. Napangasawa ni Lope K. Santos si Simeona Salazar noong Pebrero 10, 1900 at nagkaroon sila ng 5 anak. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Eskwela Normal Superior de Maestros o mataas na paaralang normal para sa mga guro at sa Eskwela de Derecho, paaralan ng batas. Si Lope K. Santos ay kinilalang ama ng balarila ng wikang Filipino. Siya ay naging dalubhasa sa larangan ng dukluhan, isang paligsahan ng manunula na maihahambing sa larangan ng balagtasan. Dito nagsimula ang kanyang pagmamahal sa wikang Filipino nang manalo siya sa dukluhan at naging manunulat hanggang sa naging patnugot ng sulating Tagalog. Noong taong 1900 taon, nagsimula siyang maging patnugot ng mga lataraing nasa wikang Tagalog, katulad ng Muling Pagsilang at Sampaguita. Sa pamamagitan ni Manuel L. Quezon, naging punong tagapangasiwa si Lope K. Santos ng Surian ng Wikang Pambansa. Kabilang sa katawagan na nagbigay parangal kay Lope K. Santos ay ang pagiging paham ng wika, ama ng balarilang Pilipino at haligi ng panitikang Pilipino. Naging aktibo rin si Lope K. Santos sa politika. Naging gobernador siya ng Rizal noong 1910 hanggang 1930. Naging gobernador din siya ng Nueva Vizcaya noong 1918 hanggang 1920. At naglingkod din siya bilang senador para sa ika-12 distrito ng bayan. Bilang senador, ginawa niya na bill ang araw ni Bonifacio tuwing ika-30 ng Nobyembre kada taon. Siya ang tunay na may malasakit kay Gat Andres Bonifacio sa pagsulong ng Bonifacio Day. Gumawa din siya ng mga labor laws, mga batas upang mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap na manggagawa. Malaki ang naging ambag ni Lope K. Santos sa pagtataguyod ng wikang pambansa. Naging direktor din siya ng Surian ng Wikang Pambansa at author ng Balarila ng Wikang Pambansa na naging opisyal na textbook sa pagtuturo ng wikang Tagalog. Ang mga naambag ni Lope K. Santos sa paglinang ng wikang pambansa ay ang pagsulong ng wastong pagsasalita o pagsusulat sa wikang Tagalog. Itiratag niya ang Sampaguita, isa itong kauna-unahang babasahin na isinulat sa wikang Tagalog. Nakapagsulat din siya ng maraming tula at nobela na hanggang ngayon ay ginagamit bilang pangkagamitan sa pagtuturong pampang-aralan. Narito ang mga halimbawang akda ni Lope K. Santos. Banaag at Sikat, Balarila ng Wikang Pambansa, Pangginggera, Kundangan, Puso't Diwa, Ang Hamak na Dakila, Tinging Pahapaw,
sa kasaysayan ng panitikang Tagalog. Sino ka? Ako'y si, ani na pong sagot na tula ng mga tula at ang makabagong balarila, mga puna at payo sa sariling wika. Isa sa mga akdang kanyang ginawa na may malaking ambag sa paglinang ng wikang pambansa ay ang Balarila ng Wikang Pambansa. Ito ay hinggil sa wastong pagsasalita at pagsulat ng wikang Tagalog. Ito rin ang naging opisyal na aklat sa pagtuturo ng wikang Pilipino. Yan lamang po, maraming salamat sa pakikinig.